Posible pang lumala sa mga susunod na buwan ng nararanasang El Nino phenomenon ayon sa Pag-asa. Kaya naman pinaghahanda ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Makibalita tayo kay Chona Carrion ng GMA Cebu. Mahigit 10 million pesos na lang daw ang natitira sa 36 million pesos na Quick Response Fund ng gobyerno ng Cebu ngayong 2015. Nagamit na raw nila ang ibang pondo nitong Mayo nang ideklara ang state of calamity sa probinsya dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, posible pang magpatuloy ang El Nino hanggang sa susunod na taon. Pinaghahanda ng mga otoridad ang mga residente sa mga epekto ng El Nino, gaya ng kakulangan sa supply ng tubig. Magkakaroon naman daw ng mga water catchment sa bayan ng Sibonga at Malabuyok kung saan pwedeng pumunta ang mga residente para mag-ipon ng tubig. The more people will talk about it, the more people will think about it, the more people will do something about it. Ayon sa mga otoridad, halos 40% ng mga pananim ang nasira dahil sa dry spell nitong nakaraang biglang pagbuhos ng ulan. Payo ng DOST, pwedeng magtanim ng mga climate change proof crops o mga pananim na hindi madaling masisira dahil sa pagbabago ng klima. Sa ngayon, patuloy nang nararanasan ang moderate El Nino conditions sa Equatorial Pacific Ocean. Sa huling bahagi ng 2015, maaaring lumakas pa ang El Nino at maaari itong tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2016. Base sa pagsusuri ng Pag-asa, sa dami ng ulang bumuhos sa bansa nitong Hulyo, above normal ang dami nito sa ilang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Pero sa ibang bahagi ng bansa, higit na mas mababa sa normal ang dami ng ulang bumuhos, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Malinaw itong indikasyon ng epekto ng El Nino sa bansa. As of July 31, 5 probinsya ang apektado ng drought o tagtuyot. 8 naman ang apektado ng dry spell. Sa mga lugar kung saan nararanasan ang tagtuyot, posibleng magpatuloy ang tagtuyot sa Bohol at Camarines Norte. Maaari namang magpatuloy ang dry spell sa Cagayan at Isabela. Chona Carrion, Nagbabalita, Pilipinas.